Ngayong araw nga mga pangga ay gagawa tayo ng electric fan na hindi na kailangan ng kuryente. Sobrang init pa nga dito sa farm natin mga pangga dahil wala pa tayong kuryente. At saktong-sakto mga pangga, meron tayong nakita na video na DIY electric fan na hindi na kailangan ng kuryente. At tamang-tama mga pangga, meron tayong dala na electric fan na hindi na gumagana galing sa bahay natin. Kaya ito yung gagamitin natin para sa DIY natin ngayon. At kahit sobrang sakit nga ng kamay natin ngayon mga pangga dahil nasugatan tayo, carry lang at least kapag natapos natin tong DIY natin mga pangga, hindi na tayo maiinitan dito sa farm natin. Ayan na nga mga pangga, binaklas na natin tong unang electric fan para makita natin mga pangga kung may magagamit ba tayo sa gagawin natin ngayon. Pero dito sa electric fan na una natin binaklas mga pangga, wala yung hinahanap natin dito. Kaya itatry din natin to pangalawang sira na electric fan mga pangga. Baka sakaling andito yung hinahanap natin na kailangan natin. Meron nga pala tayong dalawang bearing dito mga pangga. Titignan natin kung alin dito yung kakasya sa bakal na mahaba. Buti na lang talaga mga pangga, may kumasya. So next step natin mga pangga, tatanggalin natin yung mismong bakal. Kasi yung bakal na yan, isa din yan sa kakailanganin natin. Hindi talaga tayo magaling sa DIY mga pangga ha. Mahilig lang tayo konti magkalikot. Pero syempre kahit hindi tayo marunong, itatry pa rin natin para malaman ko talaga sa sarili ko kung kaya ko ba talaga at kung hanggang saan yung kaya ko. Ito na nga yung ibang kakailanganin natin mga pangga. Naghanap na din ako ng mga kahoy na kakailanganin natin para makompleto na yung mga gamit natin para sa DIY natin ngayon. Unang ginawa nga natin mga pangga, kinat muna natin yung mga kahoy sa sukat na kakailanganin natin. Gagawa kasi tayo ng letter T na nakatayo sa plywood mga pangga. Kasi yan yung magsisilbing stand at saka katawan sa ating electric fan. Sobrang excited na nga ako sa gagawin natin ngayon mga pangga kasi magkakaroon na tayo ng electric fan na hindi na natin kailangan mag-consume ng kuryente. Ayan na nga mga pangga, binutasan na natin yung kahoy kasi dyan natin mismo ilalagay yung bearing. Yung bearing kasi yung magsisilbing lagayan sa bakal at saka sabad sa magiging electric fan natin. Kitang-kita din talaga sa mukha ko dito mga pangga na sobrang saya ko sa ginagawa natin. Ikaw ba naman, makakagawa ka ng ibang bagay, di ba? At ayan na nga mga pangga, kinakabit na natin yung magiging stand sa electric fan natin. At dahil hindi nga natin nahanap yung martilyo natin mga pangga, ginamit muna natin pang pokpok is yung bato. Sa wakas, nagamit din natin yung critical thinking and analysis natin ngayong araw na to. At ayan na nga mga pangga, kumuha na tayo ng plywood kasi gagawa tayo ng bilog na circle. Ha? Ay, parehas lang pala yun, no? Ano ba to si Normie? Oy, nalilito naman, oy. At dahil nagkamali nga tayo sa pagpili ng plywood, edi ayan, wasak. Kaya hanap na lang tayo ng ibang kahoy mga pangga para hulmahan natin ng bilog. Literal na DIY nga yung ginagawa natin ngayon mga pangga. Dahil kulang-kulang ako, ay, yung gamit pala natin yung kulang-kulang dito sa farm mga pangga. Nako talaga, muntikan na ako dun na. Medyo nahirapan nga tayo sa paghulma ng bilog dito sa kahoy na to mga pangga. Kasi nga, mano-mano pa yung paghulma natin. Pero kahit nahirapan tayo mga pangga, nagawa pa rin naman natin yung gusto natin. Konting liha lang naman to mga pangga, magiging tunay na bilog na to. At dahil hindi nga fit yung bearing sa kahoy mga pangga, gumawa na tayo ng paraan para magiging fit na siya. Kailangan kasi mga pangga na hindi siya gumalaw. Para smooth lang yung ikot ng sabad sa electric fan natin. Nilagyan na nga natin ng butas sa gitna yung bilog natin ng kahoy mga pangga. Kasi didikit natin yan sa likod ng bakal. Kasi dyan natin ilalagay yung tatlong goma para iikot yung sabad natin. Pero nagka-problema nga tayo mga pangga dahil nasira yung bilog na kahoy. Kaya maghanap tayo ng ipapalit dito mga pangga para matapos atong ginagawa natin. Itong takip ng PVC ngayon nakita natin mga pangga. Kaya gagawa tayo ng paraan para mag-work lang to. Akala ko talaga madali lang siyang gawin. Pero sobrang hirap pala. Pero wala na tayong magagawa kasi nasimulan na natin to. Kaya kailangan talaga natin tong tapusin. Kahit ano-ano na ngayong ginagawa ko at ginagamit sa DIY na to para matapos lang. Basta bahala na to. Basta ang goal lang natin today is matapos lang tong ginagawa natin. Mag-work man o hindi yung ginawa natin ngayon, basta ginawa natin lahat ng mga kaya natin para matapos lang tong DIY electric fan natin. Unang try nga natin mga pangga, hindi nag-work. Hindi ko din alam kung bakit. Pero syempre, i-adjust natin yung iba. Baka nagkamali lang tayo sa paglagay. Binaklas nga din natin ulit mga pangga. Baka may mali talaga sa ginawa natin. Ito na nga yung pangalawang try natin mga pangga. Titignan natin kung mag-work ba talaga. Pero sa nakikita nyo naman mga pangga, hindi din talaga siya nag-work. Nakasampung baklas at ayos din tayo sa ginagawa natin DIY ngayon mga pangga. Hanggang sa napagod na ako at sinukuan ko na. Hindi ko nga alam mga pangga kung scam ba yung napanood natin. O baka ikot lang talaga siya ng ilang seconds tapos hihinto ka agad. At least di ba mga pangga, tinry natin yung best natin para sa DIY na to. Sayang lang talaga mga pangga, excited pa naman ako na ipagmalaki to sa inyo.